The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. Let a writ of summons be issued to the Vice President, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na ang mga bumabanderang balita. Walang kudeta. Senator Cayetano nananatiling Senate President sa kabila ng maugong na pagpapapalit ng liderato sa Senado. Senator Judges, Senado, nagtipon na bilang impeachment court. Kampo ni VP Sara pinasasagot. Wanted, Bato, Solicitor General iginiit sa Korte Suprema na isang pugante si Senator De La Rosa. Formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court na siyang lilitis kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, una sa lahat, maugong kanina na magkakaroon naman ng kudeta o na naman ng kudeta sa Senado. Pero bakit naudlot yata hindi nangyari? Ako, tama kasi maugong yung posibilidad ng kudeta simula pa nung Biyernes dahil mismo si Senate President Alan Cayetano yung nagsabi ng information na may mga nanliligaw nga raw from minority block sa mga miyembro ng majority block para lumipat sa kanila, no? Pero kahit maugong yang di umano'y posibilidad ng kudeta, walang nangyaring palitan ng liderato sa Senado kanina o ngayong hapon, ano? Nagsimula o nag-resume ang sesyon ng Senado alas 3 ng hapon. 23 senators ang present pero absent ulit si Senator Bato de la Rosa. At bagamat walang palitan ng liderato, partikular nang nag-jump ship o talagang nakipag-alyado na sila Senator Mig Zubiri at Senator G.V. Ejercito sa Menoria, who says the numbers right now is 13-11. 13 ang miyembro ng majority block. Sabi nila, too thin o manipis. 11 ang numero ng minority block, which is parang medyo marami para sa minority block. Pero kung matatandaan kasi natin, itong si Senator Mig at Senator GV, sila yung mga bumoto na abstain nung pagbotohan yung Senate presidency sa pagitan ni Senator Tito Soto at Senator Alan Cayetano noong nakaraang Lunes. Pero ngayon, sabi nila, nasa minorya na sila, which makes nga 13-11 yung numbers. At bago nangyari yan, ay humarap sa mga pastors and religious leaders si Senate President Alan Cayetano, kung saan sinabi niya na handa siya kung anong pwedeng mangyari at kung talagang 8 araw lang siyang Senate President, wala naman daw siyang magagawa kung yan daw ang will ng Panginoon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo, then you're witness to history. Says, gaya ng parati naman nating sinasabi at alam naman natin, numbers game naman talaga ang pagpapalit ng liderato sa Kamara man o sa Senado. So safe to say, dahil walang nangyaring kudeta, mukhang hindi nakuha ng minorya ang 13 boto o 13 senador na kailangan ay kapanalig nila. Bagamat nitong umaga at simula pa kahapon, may mga lumulutang na pangalan na posible umunong pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano. Says, Mean, natuloy na nga ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ano ang naging proseso kanina? Oo, suot yung kanilang impeachment robes na kulay maroon ay tuloy na ngang na-convene itong impeachment court ng mga senador, ng impeachment court, hudyat yan na pagsimula ng proseso ng paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte. At si Senator Camille Villar ang nanguna at nag-administer ng oath kay Senate President Alan Cayetano bilang presiding officer. At habang si Senate President Cayetano naman ang nag-administer ng
oath sa mga senador bilang senator judges. Balikan natin yung pangyayari na yan kanina sa sesyon. Pakinggan natin at panoorin natin ito, Ses. I state your name. Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. Ses, pagka-convene ng impeachment court na yan, agad inutusan ni Presiding Officer Alan Peter Cayetano ang Senate Sergeant at Arms na siyang magdadala ng written summons sa kampo ni VP Sara Duterte. Pakinggan natin muli ang bahagi ng yan ng sesyon ng Senado kanina. Let a writ of summons be issued to the Vice President who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. Mian, maaari mo bang ipaliwanag sa ating lahat ano ang writ of summons? Basically, Ses, writ of summons, ini-inform na ng impeachment court si VP Sara Duterte na merong impeachment case na lilitisin kaugnay at laban sa kanya. At gaya ng nasabi ko kanina, kasama ng writ of summons ang mismong kopya noong articles of impeachment. Ses, kailangang sagutin niya ng Vice Presidente sa loob ng 10 calendar days after niyang ma-receive yan o matanggap yung writ of summons na yan. After which, sasagot naman at bibigyan ng pagkakataon ng impeachment court ang prosekusyon na sagutin sa loob ng 5 calendar days naman yung naging tugon kaugnay sa writ of summons ni VP Sara Duterte. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senate President at Presiding Officer Alan Peter Cayetano kaugnay niyan. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. Ses, madagdag ko lang kasabay nung pag-utos ni Presiding Officer Alan Cayetano na ibigay yung writ of summons ay inaatasan din o sinabihan din si VP Sara Duterte na kailangan niyang humarap sa plenaryo sa mga pagkakataong ipatatawag siya ng impeachment court. Balik sa iyo, Ses. Mayan, panghuli na lamang, na-corner niyo na ba si Senator Robin Padilla dahil siya ay itinuturing na person of interest ng NBI at hindi maliwanag kung siya ba'y tumulong sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Oo, medyo may naka-corner sa kanya kanina pero hindi ako kasama doon, Ses. Pero ang alam natin doon sa kanya mga naging sagot ay naging iwas siya na sagutin yung mga tanong tungkol nga sa sinasabing kasama siya ni Senator Bato de la Rosa nang umalis sila dito around 2:30 in the morning ng Thursday. Yun ang medyo iwas sa sagutin ni Senator Robin Padilla. Bagamat alam ko may mga reporters na naka-corner sa kanya, babalikan kita, Ses, about that dahil ang mga pagkakataong iyon ay nakatutok tayo sa pag-cover ng mismong pag-convene ng impeachment court, Ses. Alam naman namin na ikaw ay nakatutok dyan. Maraming salamat sa iyong ulat. Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Nakahanda ng humarap sa Senado ang House Prosecutor sa pagbubukas ng paglilitis kay VP Sara. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang susunod na hakbang ng House Prosecution Panel?
Yes, Ses, nakahanda na nga yung House Prosecution Panel para sumagot doon sa magiging reply or yung answer ni Vice President Sara Duterte dito nga sa Senate Impeachment Court. At kanina lang naghihintay tayo, no? Pupunta sana dito yung House Prosecutors para nga sana dumalo dito sa pagko-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Pero hindi na sila tumuloy dahil wala rin naman silang formal invitation mula sa Senado. Gaya nung nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, gayon pa man malugod, masayang-masaya itong mga House Prosecutors dahil gumugulong na yung impeachment proceedings dito sa Senado. Bibigyan po ng Senate Impeachment Court ng 5 araw ang House Prosecution Panel para nga mag-file ng kanilang reply doon sa magiging answer ni Vice President Sara Duterte dito sa writ of summons. Magsusumiti rin yung House Prosecutors ng kanilang entry of appearance para nga formally magpakilala kung sino-sino itong magiging laman or yung mga komposisyon ng House Prosecution Panel. Narito po yung ilang pahayag ng mga House Prosecutors. Naghahanda na po ang prosecution panel ng Kamara na tumugon po doon sa mga orders na inilatag po ng Senate Impeachment Court ngayong araw po na ito. So we will go into pre-trial and everything that are required from the House side will be complied with in the next couple of days. Well, ang importante ngayon ay na-convene na sila, gumugulong na yung impeachment at wala na siguro tayong dahilan para mag-agam-agam. Yung impartiality, saka pa natin malalaman yan dahil siyempre depende kung ano yung mga mangyayari pa sa trial. But ang importante, ito ay umuusad na base sa nakasaad sa ating saligang batas. Marian, may update ba sa composition ng House Prosecution Panel maging nung private prosecutors na kanilang pipiliin? Says, tungkol dun sa private prosecutors, hindi pa nila dinedivulge o pinapaalam sa atin kung sino-sino nga ba itong listahan ng mga private prosecutors. Pero pagdating naman dun sa 11-man prosecution team, wala naman pong nagbago dyan. Pero kanina, Ses, kinumpirma sa atin ni Kabataan Party List Representative Rene Co na isa po siya dun sa mga napiling maging tagapagsalita o spokesperson ng House Prosecution Panel. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Rene Co. Sa bahagi natin, pinag-aralan natin yung articles of impeachment, tuloy-tuloy yung konsultasyon natin sa mga kabataan, ano bang gusto nilang makita sa proseso na ito. Marian, samantala, ang kampo naman ni VP Sara, may reaksyon na ba? Yes, actually, according to the kampo ni Vice President Sara Duterte, handa naman na raw din silang sumagot dito sa writ of summons na inuutos nga ng Senate Impeachment Court. Pero hindi pa raw muna sila magkokomento bilang respeto nga dito sa proseso ng impeachment. Pero, Ses, nauna nang sinabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa pong humarap dito sa Senate Impeachment Court ang BC. At nauna na rin sinabi ng isa sa mga abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa na bubuin po ng 16 na abogado ang kanilang defense team. Yan muna ang latest. Balik sa Ses. At yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. At susunod, Solicitor General nanindigan sa Korte Suprema na dapat arestuhin si Senator Bato. At Pangulong Marcos dismayado sa pagpuslit ni Senator De La Rosa palabas ng Senado. Diyan lang po kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Iginiit ng Solicitor General sa Korte Suprema na isang pugante si Senator Bato de la Rosa na dapat arestuhin. At live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang mga argumentong inilatag ng SOLGEN sa Korte Suprema?
Says iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG na walang sapat na legal na basehan para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ng OSG, maaaring ipatupad ang ICC warrant kay de la Rosa sa pamamagitan ng Executive Department. Alinsunod yan sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa Section 17 ng naturang batas, pinapayagan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa isang international court kung may gumugulong ng investigasyon dito. Hindi rin daw kailangan ng hiwalay na warrant of arrest mula sa lokal na korte para arestuhin ang senador. Gate pa ng OSG, hindi pwedeng gamitin ang parliamentary immunity gaya ng protective custody ng Senado bilang panangga sa pananagutan. Ayon pa sa OSG, hindi dapat makinabang sa anumang judicial relief o tulong mula sa hukuman si De La Rosa dahil isa siyang pugante. Sa huli, hinaling ng OSG na tuluyang ibasura ang mosyon ng senador na pigilan ang pag-aresto ng ICC sa kanya. Kung babalikan natin, Ses, bago magkagulo sa Senado ay iniutos ng Korte Suprema sa OSG at sa kampo ni De La Rosa na magsumite ng komento tungkol nga dito sa TRO petition. Ses? Samantala, Camille, nakapagsumiti na rin ba ng komento sa Korte Suprema ang kampo naman ni Senator Bato? Sa ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon mula sa Korte Suprema kung nakapagsumite na nga itong kampo ni Senator Bato bilang reply o sagot doon sa naging komento ng OSG. Pero sa panayam kanina sa Good Morning Kapatid, iginiititoryo na hindi maituturing na pugante ang kanyang kliyente. Ganyan din ang pananaw ng isa pa niyang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. Narito ang kanilang mga pahayag. Ayaw nilang idaan sa korte. Bakit? Bakit nila gustong short circuit yung korte? Dahil mas mabilis. Yan ang hinahanap nila, yung bilis. Huwag po tayong madadapa sa bilis na yun. Idaan nila ito sa ating local courts. Respetuhin natin yung karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po siya pugante. Camille, kailan naman inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema sa TRO petition ni Senator Bato? Ses, posibleng magsagawa muli ng special en banc session itong mga mahisrado at para nga matalakay itong isinumiting komento ng OSG at kung magpasa na rin ng reply o sagot itong kampo ni Senator Bato. Kasi by Tuesday, Martes nga, yung deadline na ibinigay ng Korte Suprema para sa kampo ni Senator Bato. At pagkatapos niyan, ay posible na rin na magbaba ng desisyon ng Korte kung pagbibigyan o hindi ang hiling na TRO ng Senador. Samantala, hiningan din natin ng opinion ses ang isang legal expert. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, posibleng ideklarang moot and academic o wala ng saysay ang petisyon ni Senator Bato dahil tumakas na siya palabas ng Senado. Nakabase raw kasi ang TRO petition sa banta ng pag-aresto kay De La Rosa habang nasa protective custody siya ng Senado. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ses. Maraming salamat. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpuslit ni Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng ICC. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga nangyayari sa Senado ngayon at noong nakaraang linggo? Ses, gaya nga ng nasabi mo, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos pero nilinaw nila na hindi raw sa performance ng mga cabinet officials kundi doon sa mga developments, mga pangyayari sa Senado. Lalo na ngayon na nalaman niya na nakaalis na nga ng Senate premises itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, nakita yung pagkadismaya ni Pangulong Marcos doon sa pagdalo niya sa mga pulong. Makikita daw kasi doon sa asta ni PBBM and yung line of questioning niya doon sa mga
kamiting niya kung gaano siya kadismayado. Sino ba naman daw ang hindi madidisappoint dun sa pag-alis ni Senador Bato mula dyan sa Senate premises. And bukod dyan, nagbigay din ng komento ang Malacanang SES tungkol nga dito sa naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. Pagbibigay diin nitong si Yuse Claire Castro kahit kailan hindi inaatake ang Senado at wala rin daw silang nakikitang kabiguan o failure on the part of the National Bureau of Investigation dahil hindi naman daw sila yung pumalpak. Hinarang daw sila ng Senado para hindi ma-serve yung warrant of arrest laban nga dito kay Senador Bato de la Rosa. Kaya ang tanong nga daw dyan, pwede ba na mag-interfere ang Senado dito sa paghahain ng warrant? Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Doon sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. Maricel, ano naman ngayon ang plano ng Malacanang at may mensahe ba ang Pangulo kay Senator Bato? Oo, Ses, mukhang may paghamon ang Malacanang dito kay Senator Bato de la Rosa na kung talagang wala naman siyang kasalanan, mas maiging magpakita na lamang siya kaysa yung umalis siya doon sa Senate premises tapos wala naman din tayong idea kung nasaan ang kanyang lokasyon. Meron ding pasaring etong si Yuse Claire Castro dito kay Senator Robin Hood Padilla na napabalita nga nakasama raw ni Senador Bato nung oras na umalis siya dyan sa Senado. Ang tanong kasi ni Yuse Castro kay Senador Robin, bakit dati raw bago siya maupo sa isang posisyon sa gobyerno, ang tono niya dapat irespeto at igalang ang pag-i-issue ng warrant of arrest at sundin ang inisyuhan kung anong nakasaad doon. Bakit daw ngayon na ang pinatutukuyan na ay yung kanyang kaalyado ni si Senador Bato de la Rosa, parang naiba na yung tono. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas. At Maricel, ngayong nagtipon na bilang impeachment court ang Senado para litisin si VP Sara, ano naman ang stand ng Malacanang sa isyong ito? Alam mo, Ses, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Malacanang tungkol sa issue na yan. Hands off pa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment. Nasa mandato daw yan ng Senado. So ipinagpapaubayan na nila sa ating mga mababatas ang paghihimay at pagbusisi tungkol dito sa impeachment case na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Maging yung tungkol sa pagbabago ng Senate leadership. Ngayong hapon lamang na itanong yan kay President Bongbong Marcos. Pero ang nasagot lang talaga dyan ni PBBM Let's wait and see. Yan muna ang latest. Balik sa Yoses. Salamat at yan ang ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center. At susunod umano'y pag-escort ng mga pulis kay Senator Bato palabas ng Senado, iniimbestigahan ng PNP. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Iniimbestigahan ng PNP ang alegasyong mga pulis Pasay ang nag-escort kay Senator Bato de la Rosa palabas ng Senado. At live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si mobile journalist Alexis Ebue. Alexis, ano ang basehan ng alegasyon laban sa Pasay Police?
Ses, nakunan nga ng media ang paglabas ng ilang sasakyan sa Senado Huwebes nitoong nakarang linggo. Sa video, kita na may puting van na lumabas mula dito sa basement ng Senate building. At kasunod din ito ang puting van na may tatak na Pasay Police Station. Pero paglilinaw lang, Ses, no, hindi naman sigurado kung si Senator Bato de la Rosa ang laman ng mga sasakyang ito. Pero nakunan yung video around 2:30 a.m. At ito yung mga oras na sinasabi ding yung lumabas si Senator Bato de la Rosa sa lugar na yon. Ayon naman kay PNP Chief Nartates, ang sakay daw ng puting vehicle na yon ay ang hepe ng Southern Police District o SPD, pero hindi naman niya daw to ineskortan. Sa isang pahayag, pinag-utos ni Nartates na busisiin itong mga kopya ng CCTV, ang mga logbooks at maging ang mga radio dispatch para maging bahagi din ng kanilang investigasyon. Wala rin daw siyang utos sa mga pulis na bantayan nga at gawang eskortan itong si Senador. At pagtitiyak ng PNP chief, no, na mananagot daw kung sino man ang tao sa likod ng pagtakas ni Senador Bato. Ses? Alexis, ano naman ang update doon sa inarestong suspect, yung kaisa-isang suspect na inaresto sa barilan sa Senado? Ses, kinumpirma nga ng Southern District Police o SPD na nagpositibo itong si Mel Oragon sa paraffin test. No? Nakitaan siya ng nitrate particles kung saan karaniwang nakikita kapag nagpaputok ka ng barel. Kung babalikan natin, Ses, no, si Mel Oragon ang nagsilbing driver ng mga NBI agent sa Senado. Nahuli siya o naaresto siya matapos pabalikin, utusan siya na kunin yung mga gamit na naiwan. No? Nahulihan siya ng mga bala at ng mga magazine pero walang barel. Nilinaw naman ng SPD na bagamat positibo nga ito sa paraffin test, hindi pa rin daw masasabi na nagpaputok nga ito ng barel. Narito ang pahayag mula sa SPD. Hindi pa ito ang final basis po para magbigay ng konklusyon. Patuloy pong sinusuri ang lahat ng available na ebidensya gaya po ng CCTV footage, yung testimonies ng ating mga witness at iba pa pong forensic findings po. Samantala, Ses, nakapagpiyansa na nga itong si Mel Oragon sa ilang mga reklamo sa kanya tulad ng direct assault na nagkakahalagang 36,000 at ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na nagkakahalagang 80,000. Pero wala pang update kung nagpiyansa na siya sa iba pang isinampang reklamo sa kanyang 5. At ayun, dinala si Oragon sa NBI mula sa Pasay Police Station. Yan muna ang latest, balik sa'yo. At yan ang ulat ni Alexis Ebuel live mula sa TV5 Media Center. Susunod, kilalanin ang bago at pinakabatang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Natanggap na ng Senado ang suspension order ng Ombudsman laban kay Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. 6 na buwang suspensyon ang ipinataw kay Aplasca matapos magpaputok ng warning shots sa Senado noong Miyerkules. Ayon sa Ombudsman, maraming buhay ang nalagay sa peligro dahil sa ginawa ni Aplasca. Ayon naman kay Senate President Alan Peter Cayetano, pag-aaralan pa nila ang suspension order. Samantala, naisilbi na rin ng Ombudsman ang sabina para sa mga kuha ng CCTV nang nangyari ang gulo sa Senado. Handa naman daw makipagtulungan si Cayetano sa investigasyon. Sabi ko, gumawa kayong 2 copies, pero sa harap nila kayo gumawa ng 2 copies para alam yung original. Doon sa DOJ at saka sa Ombudsman, wag sila mangamba na matamper yon kasi hawak na ng gobyerno right after the incident. Mga kapatid, may bago ng Budget Secretary. Siya si Kim Robert De Leon, ang pinakabatang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago italagang kalihim, naging undersecretary muna siya ng DBM at DOTR. Nagsilbi rin
bilang Secretary General ng Boy Scouts of the Philippines at hanggang ngayon siya ay Assistant Professor sa UP Diliman. Nagtapos si De Leon na magna cum laude sa kursong Bachelor of Public Administration. Meron din siyang 2 master's degrees. Pinalitan ni De Leon bilang Budget Secretary si Rolando Toledo na inilipat naman sa GSIS bilang miyembro ng Board of Trustees. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Dapat una sa lahat. At abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.